Pangalan ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiyawi kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiyawi kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salim at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salim, na sa ibang salita ay hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanya ama at sa ina o sa mga angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan, tulad ng anak ng Diyos. Siya ay saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay kailanman ay di matatapos at hindi dahil sa lahi. Ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagka-saserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, "Hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaang iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sasakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos.
Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lubusin ka ng kaaway mo. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melkisedek. Gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga. At naratna niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kaniyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung inyo pong mapapansin sa bawat pagganap ni Jesus ng kaniyang misyon, laging mayroong timing, laging mayroong isang sitwasyon na mula sa sitwasyong iyon, mayroon siyang ituturong katotohanan. Lumalabas na ang lahat ng sinasabi ni Jesus na mula sa katotohanan ay nagiging experiential, nagiging karanasan ito. Lumalabas na ang pagbibiyaya ng Diyos ay hindi hiwalay sa karanasan ng tao. Ito rin ay pagpapakita
na after all, ang Diyos talaga ay hindi malayo. Ang Diyos ay napakalapit. Kailangan lang maranasan, kailangan lang makita, kailangan lang buksan ang ating mga sarili upang ito ay maranasan. Kaya nakita natin at narinig sa Ebanghelyo ang dalawang bagay na gustong ipakita ni Jesus. Ang ipakita sa mga Pariseyong ito ang kanilang lugar at ipakita sa lalaking may sakit ang biyaya ng Diyos. Pero sa ganoong sitwasyon, dalawang human emotion ang nakita natin sa Ebanghelyo. Ano po yung emotion na yon? Galit at lungkot. Si Jesus ay nagalit at nalungkot sa sitwasyon. Ano po yung galit? Siya ay nagkakaroon ng galit sa mga Pariseo dahil saradong-sarado ang kanilang kaisipan sa pwedeng gawin ng Diyos sa sitwasyon ng tao. Bakit ganun na lamang katigas ang puso ng mga Pariseo para hindi nila makita ang biyaya ng Diyos sa kanilang harapan? Yun ang ikinagagalit ni Jesus. Para silang mga bulag, para silang mga pipi at bingi sa hiwaga ng presensya ng Diyos. Bakit? Bakit ganun ang attitude ng mga Pharisees? Dahil ang mga Pariseo ay masyadong mapagpagaling o masyadong nagmamagaling sa kanilang mga sarili, na para bang lagi nilang gustong ipakita sa mga ordinaryong tao na sila lamang ang mahal ng Diyos at kayo hindi, kami lang. Ganun katigas yung kanilang paniniwala sa kanilang pag-iral, lalong-lalo na sa loob ng sinagoga. Siya rin ay nalulungkot dahil nawawalan na ng unawa o kahulugan ang salitang mabuti. Nawawala na ito sa konteksto na ang kabutihan ay wala dapat hinahanap na pagkakataon o araw. Kahit na ito ay araw ng pamamahinga, nagpakita pa rin si Jesus ng kabutihan. Nangangahulugang ang kabutihan ay walang hinihintay na oras o panahon. Siya ay nalulungkot dahil nasasaraduhan ang kanilang isip sa dapat mangyari at dapat gawin ng mga batas ni Moses sa lumang tipan, na sa araw ng pamamahinga, bawal ang ganitong mga bagay. Pero ipinaliwanag na ni Jesus, ang mga bagay na ito, hindi pa rin nila nauunawaan. Kaya ipinakita niya ang himala ng Diyos sa lalaking patay ang isang kamay. Bakit kaya kamay? Dahil ang kamay ay may kakayahang tumanggap at kakayahang magbigay. Dahil ang kamay ay may kakayahang yumakap, may kakayahang gumawa ng mabuti, may kakayahang ang iba ay madala sa Diyos. Ang ating mga kamay ay simbolo ng pagdilikha ng Diyos, patuloy na pagbibigay
ng biyaya sa iba. At ating mga kamay na ito, huwag nating hayaang mamatay dahil lamang sa galit at lungkot na nakikita natin sa iba. Hayaan nating ang mga kamay na ito ang maging kasangkapan ni Kristo upang ang biyayang ibinigay niya sa atin ay kapareho ding biyayang ibabahagi natin sa iba. Dahil ang pagbabahagi ay hindi kawalan kung hindi ito ay nagdaragdag ng mas lalo pang maraming biyaya na ibinibigay ng Diyos. Dahil sa kamay na ito, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ipinakikita ni Jesus na sa kaniyang pagpapagaling sa lalaking patay ang kamay, muli niyang isinasalin sa atin ang biyayang dapat din ay ating ibinabahagi. Huwag nating hayaang ang kamay na ito ay manigas na dahil sa pagiging makasalanan. Hayaan nating ito ang maging kasangkapang muli ng Diyos sa pagbibigay biyaya sa iba. Kung paanong ipinakita ni Jesus sa isang sitwasyon ang pwedeng matanggap na biyaya kung tayo rin ay nagiging kasangkapan ng biyaya sa iba. Huwag nating hayaang mabulok ang mga kamay nang hindi gumagawa ng mabuti sa anumang oras at pagkakataon. Huwag nating hayaang patuloy na mabulok ang kamay sa paggawa ng kasalanan na dapat ay kabutihan ang ginagawa nito. Huwag mong hayaang dalin ka ng kamay sa pagiging isang makasalanan. Kung mandurukot ka man na nasa loob, mas mabuti pang walang kamay na pumasok sa langit. Kung scammer ka man na nagsisimba, mahiya ka sa harapan ng Diyos. Kung ang kamay mo ang ginagawa mong panakit sa ibang tao, mahiya ka dahil nagdarasal ka. Ang kamay ay nangangalaga. Ang kamay ay nagmamahal. Ang kamay ay nagpapakita ng biyaya ng Diyos. At yun po yung wag nating kalimutan. Wag nating hayaang maging kasangkapan ng kamay para hindi tayo makagawa ng mabuti. Sa loob lamang ng bahay, marami na tayong magagawang mabuti sa pamamagitan ng mga kamay. Ano po yun? Sa loob ng bahay. Maghugas ka ng plato kahit hindi inuutusan. Maglinis ka ng bahay dahil kasama ka rin naman sa bahay. Magtupi ka ng mga damit na 3 linggo nang hindi natutupi. Yung kalderong ginamit ninyo nung New Year, baka hindi pa nahuhugasan. Maglaba ka. Kahit nagagalit ka sa asawa mo, ipaglaba mo. At least mabuti ang ginawa mo. Paglabas ng bahay, magagamit pa rin natin mabuti ang ating mga kamay. Ang bakuran, ang paligid. Pwede nating linisin, meron tayong kakayahan. Huwag tayong mahiyang humawak ng basahan at walis. Kung papaanong nilinis tayo ng Diyos at hindi siya nahiyang hawakan ang ating mga kasalanan, umpisahan din nating linisin ang ating kalooban sa kasalanang meron tayo. Marami tayong magagawang mabuti.
sana huwag tayong maghintay ng panahong tayo ang magdidikta. Sa bawat araw, sa bawat oras, ay pagkakataon ng kabutihan. Simulan natin ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano, nawa hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoon muling nabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ingalay ang tinapay at alak sa
isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig
upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay, para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.